Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tungkol ito sa pagkadismaya ng ilan sa mga kababayan ni Mr. President Bongbong Marcos. So sa kabila nga ng mga paratang kay Mr. President Bongbong Marcos, nakikita pa rin natin siya na nanatili pa rin siyang matatag at patuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho para sa atin na mga Pilipino. So ito nga ho si ate girl ay mangiyak-ngiyak ho siya habang kwento niya kung paano sila natulungan ni Mr. President Bongbong Marcos. At itong ilan sa mga kababayan ni Mr. President Bongbong Marcos ay nagpahayag nga din po ng pagkadismaya sa naging paratang ni Senator Amy Marcos. So alam naman po natin na talagang grabe ho ang birada nito ni Senator Amy Marcos nung nakaraang rally sa INC. So ito ho, panoorin po muna natin ito. Courtesy o credit po sa video ng IBC TV 13. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Nanay ko, dalawa po kami pumunta sa Kapitolyo, ma'am. Nagmakawa po kami yung nanay namin na bigyan kami ng kasulatan na titira kami doon, ma'am, kasi pinapalis kami ng mga pulis, tinataboy. Pero sa tulong ni Presidente Bongbong Marcos, di po kami napalis doon, ma'am. Naging emosyonal pa itong si Nanay Marites nang ikwento sa amin ang pagkakakilala nilang mga Ilocano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabait, mapagmahal at matulungin. Ganyan daw kasi nila nakilala ang nakasanayan pa nilang tawagin bilang Bongbong. Katunayan, minsan na rin daw silang natulungan ng Pangulo sa pagpapagamot ng anak na may epilepsy at pagtitiyak na may maayos pa silang mauwian. Ilang residente naman ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa paratang ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nitong nagdaang INC Peace Rally. Hindi ko nagustuhan kasi kung bakit nagawa ni Sen Amy, nasiraan si Pangulo dahil naman kapatid naman niya. Di namin maintindihan kung paano at kung ano ang nasa isip ni Sen Amy. Ayon din sa mga estudyante, kinakailangan rin ng konkretong basehan at ebidensya upang ito'y mapatunayan dahil mabigat ang alegasyong ito. Sa tingin ko po ay ginagawa niya lang yun para sa ambition, para sa political ambition niya. At sinabi naman ni Honorable Sandro Marcos na lahat ng mga pinaratang sa kanya ay mga kasinungaling lamang. Kailangan ng maiging investigasyon at sa tingin ko din para matapos na yung alegasyon mga pinaparatang kay Pangulo. Bukod dito, pinuri ng mga Ilocano ang inisyatibo ng Pangulo na simula ng investigasyon sa maanumalyang infrastructure at flood control projects alinsunod sa kanyang advokasya laban korupsyon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? O diba, parang nakaka-touch ng puso ho yung mga gingkwento ni ate girl kung paano ho sila natulungan ni Mr. President Bongbong Marcos. O ano na ang masasabi mo, Senator Amy Marcos? Ayan ha, mismo nyo mga kababayan nyo ay nagsalita at nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Diba? O, yan po ang pagkakilala nila kay Mr. President Bongbong Marcos. Tama ho ang sinabi ng isang estudyante na siguro itong ginagawa ni Amy Marcos ay dahilan lang sa kanyang ambisyon. 'Di ba? Oo. Yun din ang ano ko diyan Yun din yung opinion ko mga ka-action, mga kakamping, 'di ba? Oo, ano naman ito ni Senator Amy Marcos? Parang para sa akin parang napaka-un-Pilipino. 'Di ba? Oo, talagang ngayon ho talaga ako naniniwala na pagdating sa buhay politika, talagang hindi ho talaga maiwasan na kahit kayo pala magka-relatives, magkakapatid, talagang nag-aaway, di ba? Dahil lang sa ambisyon. Oo, ay kayo mga ka-action, kung kayo nga ang tanungin ko, ano ba ang nito ni Senator Amy Marcos? 'Di ba? Kasi halimbawa lang ito ha. Kung bumaba si Mr. President Bongbong Marcos, sino ang papalit? Siyempre ang Vice President. 'Di ba? O sino ngayon ang posible na maging Vice President? 'Di ba? O yan ay halimbawa lang ha. Dahil hindi naman ho tayo papayag na bumaba si Mr. President Bongbong Marcos tapos ang papalit ay si Sara. 'Di ba? Yan po ay halimbawa lang. Ngayon,
nalaman na natin kung ano ang pagkakilala ng ilan sa mga kababayan ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Parang ano naman to si Manang Aimee. 'Di ba? Alam mo kasi Manang Aimee, sa totoo lang, no? Nakakalungkot lang isipin na ikaw mismo kadugo kung kadugo ka man talaga, 'di ba? Nakakalungkot isipin na imbis suportahan mo si Mr. President Bongbong Marcos, tulungan mo kung paano maibsan itong kinakaharap na problema ng bansa. O, yun sana ang maaasahan namin sa iyo, pero anong ginagawa mo? Imbis na tulungan mo, binibirada mo pa. 'Di ba? Pero wala na 'yon. Hindi kami agad-agad maniniwala sa mga sinasabi mo. 'Di ba? 'Di ba mga ka-action? Yun yung mga kuro-kuro o mga haka-haka sa Facebook eh. 'Di ba? Pag magbasa tayo ng mga comment sa mga nagpo-post regarding sa sinabi ni Senator Aimee Marcos, marami ang nagsasabi na ilan sa ating mga kababayan na dahil lang nga ho daw sa ambisyon. 'Di ba? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone.